Hello mga ka-fam! Hi! It's me, Mommy Jolie, ang mother na gustong maging teacher. Naku! Meron na naman tayong video na pakiramdam ko inaamag na yata. So, kailangan na natin tong i-edit kasi baka panis na. Matatapos na lang yung school year pero hindi ko pa to nagagawa. So, heto na. Ito pala yung first day of school ng mga anak ko. Yes po, first day of school. Nung June pa lang ito. June 16, 2025 to be exact. Hindi ko talaga to dinelete sa aking gallery kasi grade 6 na ang aking bunso at papasok naman sa junior high school ang aking panganay. Oh, diba? Ang bilis lang ng panahon. Dati-rati lang sinasamahan ko sila sa daycare Ngayon, may junior high school na ako. Hindi ko sukat akalain na mapapalaki ko sila ng ganyan. Dati-rati lang sa daycare ko lang kayo hinahatid mga anak. Ngayon, may high school na ako. Naalala ko dati, sinasamahan ko yan sila dun sa daycare. Kahit 3 years old pa si ate nun, sumasama na yan si Bunso nung 2 years old pa lang. Kung ano yung gamit ni Bunso, yun din yung gamit ni ate. Para walang lamangan. Kung bibilhan ko ng bag si ate, bibilhan ko din ng bag si Bunso. Kung bibili ako ng sapatos, meron din si Bunso at si ate. Pati sa pagkain, ganun din. Kaya minsan napagkakamalayan silang kambal paano kasi, 1 taon lang naman yung agwat nila. Buti sana nga kung kambal yan para isang iri lang. Hindi 2 beses ko yung inire. Pero ayos lang. Masaya naman ako na ako yung mami nila. Pero ayun na nga. Ganyan talaga ako kapag bago yan sila pumasok. Pinipicturean ko yan silang dalawa. Kaya minsan naiinis na yan sila sa akin Kasi maliit pa lang yan sila. Lagi talaga akong kumukuha ng picture nila. Minsan sasabihin na nila, Mami, picture na naman? Ano ba yan? Malilate na kami. Sabi ko naman, sandali lang naman mga anak. For memories to. Ano ka ba? Kasi ayoko matulad kayo sa amin dati na wala man lang memories nung bata pa. Wala kaming naitabing mga pictures. Meron sana kami noong pictures kaso nababasa naman kapag bumabagyo. Dahil hindi pa rin naman kasi uso yung cellphone noon. Gusto ko kasi meron kayong nababalik tanaw. Masaya yun, lalo pag matanda ka na. Nakikita mo yung sarili mo na maliit ka pa hanggang sa lumaki ka na, diba? Kung may nakikita ka bang development. Pero ayan na nga, hinahatid ko na yung dalawa kong anak papunta sa school nila. Ayan si ate, umaakit na sa 2nd floor. Kasi nasa 2nd floor yung kanilang room. Kitang-kita ko talaga sa mga mukha ng mga anak ko. Sobrang excited nila sa first day of school nila. Mamimit na naman kasi nila yung kanilang mga bagong kaklase at yung mga luma nilang kaklase. Syempre, may kabayan, hindi lang halata. Pero excited din yan. Ayan, chinek pa niya kung nandyan talaga yung pangalan niya. Sabi niya, pangalan lang daw niya yung sobrang haba. Ganito talaga ako sa mga anak ko. Simula pa nung maliliit pa lang yan sila. Hatid sundo yan sila sa akin. Nabago lang yung sistema namin. Nung nagsimula nang mag face to face yung klase namin sa college. Kailangan kasi i-adjust yung mga schedules namin. Kaya ayun. Minsan hindi ko na sila nahahatid at nasusundo. Pero buti na lang maunawain yung mga anak ko. Kaya ayos lang sa kanila. Nung nasa elementary pa sila, masipag naman sila maglakad at malapit lang din naman pati sa bahay yung school. Kaya kampante lang din ako. Nandun kasi yung kapatid ko na teacher sa school nila. Tapos nandun din yung mga magulang ko, malapit lang din. Sobrang nakakatuwa nga yung mga anak ko na yan Pag uwi ko galing sa school, kahit noong mga elementary pa lang sila, may nakahanda ng sinaing. Minsan pa nga nagluluto na yan sila ng ulam Pagkadating ko sa bahay, sasabihan nila ako, Mami, pahinga ka muna. Alam namin pagod ka sa school, sa biyahe. Meron na kaming naihandang pagkain, Mami, kakain na lang tayo mamaya. Oh, diba? Napakaswerte ko sa mga anak ko. Sana kayo din. Ano kayang tawag dyan? Swerte ba yan sa anak? O sadyang tinuruan ko lang talaga sila ng mabuting gawain? O tinuruan ko lang silang maging responsable? Syempre, lahat ng nabanggit ang sagot dyan. Ano ka ba? Swerte tayo kasi ganyan yung mga anak natin. At the same time, natuto sila sa mga tinuturo natin. Kaya nagagawa nila yan. Kapag yung tinuturo mo sa iyong mga anak, ginagawa o pinapractice nila, yan ang makakasanayan nila. Kaya kung sanay na sila sa mga gawain na ganyan, madadala nila yan hanggang sa paglaki. At hanggang sa magtrabaho na sila at magkaroon na ng sarili nilang pamilya. O diba, ang layo na nang narating ng aking mga sinasabi. Pero totoo naman Huwag mong sabihin hindi kasi totoo talaga yan. Ayan, sobrang saya ng mga bata, diba? Nakikita nyo. Syempre, first day of school pa kasi yan Hindi pa sila stress. Pero katagalan yan, mapapagod na yan kasi sobrang daming assignment at mga activities. Pero mga bata, enjoy nyo lang yung pag-aaral ninyo. Hindi
enjoy na kung saan-saan magpupunta ha. Enjoy. So, ibig sabihin, makinig ng mabuti sa inyong mga guro upang marami kayong matutunan ng mga lessons na pwede nyo dalhin hanggang sa inyong paglaki. At syempre, habang kayo nag-aaral, humingi kayo ng guidance at protection sa may kapal. Dapat nandyan din yung gabay ng mga magulang sa mga anak. Baka kasi kung saan-saan na magsususuot yung mga anak natin eh. Kaya wag nating kalimutang pangaralan din sila. At ayan, sinusundo ko na yung aking mga baby girls. Ang aking pamangkin at ang aking bunso, hindi talaga natitigil yan si mami. Lagi talaga may picture kahit pawis-pawisan na. Pagkatapos silang sunduin, susunduin naman si ate na maganda. Ang dami niyang kwento pag uwi. Iba talaga pag first day of school. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat at paalam!